NP, pag-usapan naman natin ngayon yung mga pahinga. Kasi syempre, sa lahat ng episodes natin, pinag-usapan natin yung mga nakakapagod. Kahit tayo napagod na pakinggan na, shucks, puro na sila pagod. So ngayon, pag-usapan naman natin ang ating mga pahinga. Kasi nga, we put the P in therapy. Ang galing ko talaga. Pero sana sa episode na ito, nagpapahinga rin yung... Sorry. Ano yan? Sana sa episode na ito, nagpapahinga rin yung mga Gen Bs natin. Sana habang sige, hintayin namin kayo. Habang kami dito, magbibigay kaming 5 minutes. Kumuha kayo ng tsaka. Magnanap muna kami. Okay, go. Cherry. Ang ganda. Sana itong episode na ito, pinapakinggan nila habang nagpapahinga sila. Yes! Down after a long day of work. Oh, yes! Or nasa bakasyon kasama mga jowa nila. Oh, yes. Alam, hindi ka na naman nakarelate. Makaka-relate na. Ay! Sige na nga. Kasi yung pahinga mo. Uy! Hello, pahinga! Hello, pahinga. Nakikinig ka. Gusto ko na dyan. Okay, pag-usapan na natin. Umpisahan natin sa ating mga guilty pleasure. Oo. Pero bago tayo mag-umpisa, magpasalamat muna tayo sa laging kasama natin. Charot lang, we love you so much, Bleeves. Sila ang lagi natin kasama sa ating pagpapahinga dito sa ating couch. Thank you so much sa paniniwala. At saka itong Bleeves, ang sarap niya ipahinga. Kunwari matutulog ka, tapos ayaw magkumot. Yung mga malalaking Bleeves ang kunin. Ito, sa condo may ganito talaga. Lagay mo rito dun sa white. Ay, totoo yan. Sobrang dami niya. Bleeves. Literal, yung Bleeves na design talaga pinag-ibili niya lahat. Ganda Ganda. Ganda. Nice. Ganda. Nice. Yeah. Very Naging McDo. Okay. Ikaw. Marasi ako yun. Wow. Guilty ka lang lagi. Oh, guilty na ako lagi. Parang, shucks, ano naman? Wow. Yes. Okay. Guilty pleasure. Umpisa natin sa mga simple muna. Okay. Guilty pleasure ko ang magkape. Kahit halimbawa talaga namang, kunwari, hindi ko naman kailangan magising-gising, di ba? Pero halimbawa nun, talagang, kakapi ako, wala akong magawa, kakapi ako. Parang nabubuhayan talaga ako pag nagkakape. Feel ko na, kontrolado ko ang buhay ko kapag naka-iced coffee ako. Ako same. Parang every morning din nagkakapi ako. Pero ang pinaka-guilty pleasure ko talaga na sinasabi ng fitness coach ko na sana medyo ilese. Ay, chocolate. Oh, very sarap kasi talaga. Parang lahat kailangan pagkakain natin. Yung dulo ko dapat matamis. Kaya nga kanina nung lunch natin, hindi ko pinansin yung Coke kasi yung white chocolate mocha na iniinom natin. Matamis. Sobra talagang nandun na. Naubos ko na nga agad yun sa akin. So, naubos mo nga din yung akin. Ay, gawa-gawa. Makagawa lang. So yun yung parang simpleng chocolate talaga. Yes. Hindi ko siya matamis sa system. Kasi sa iba, parang parang ito naman, pakape-kape pa. Wala naman ng, hindi naman kailangan magising sa araw na ito ng ganun kalala. Nagkakape pa, tapos ice coffee pa. Di ba? Ang daming ganyan. Di ba? Para talagang, ako iinom, pinakailangan na gusto kong inumin. Di ba? Okay. But anyway, isa sa mga guilty pleasure ko din ay magpaulit-ulit ng panonood ng series na gusto ko. Kahit natapos ko na ilang beses. Kunwari Friends, yan ang number 1 on my list. Papanoorin ka paulit-ulit ka rin, tapos na, iyak ka na ulit sa last episode. Ay, back to episode 1 kung natapos. Ganun na. Oh. Alam mo, hindi ko alam mo. Hanggang sa pagligo. Kasi feeling ko may multo pag wala akong piniplay na series. Kailangan naririnig ko yun habang sinama mo na lang sila sa pag... Natanong mo ba sila kung na-enjoy nila? Na-enjoy nila. Sabi ng friends, ang guilty pleasure ko yung nakikinig sa naliligo. Pero guilty pleasure ko yun. Siyempre sa iba sabihin nila, aksayado naman ito. Kasi very sitcom si Friends. Kaya parang na-enjoy mo lang na parang friends ka rin nila. Ganun ba? Yan ang pinaka-feel ko. Kasi nung una ko napanood ang Friends, college ako. In a point of my life na feeling wala talagang kaibigan. Talaga? Kasi nung naalala ko, yung reunion nila, di ba mayroong segment doon na like interview ng mga fans ng Friends, pati BTS nandun na parang, ba't ka nanonood ng Friends? Ba't ganito? Okay, nag-reunion sila. Umiyak ako doon sa, may dalawang na-interview, or isa, hindi ko maalala, doon specifically, ang sinabi niya lang, kaya siya nanonood ng Friends kasi wala siyang friends. Tapos super nakarelate ako kasi nung time na nanonood ako, dun ko din nararamdaman na wala akong kaibigan. So parang feel ko na okay lang basta nanonood ako sa kanila, feeling ko hindi ako alone in my life. But emotional ako. Kaya naging guilty pleasure ko talaga siya after nung 10 seasons. Para ako, okay, episode 1 ulit. Gano'n. Gano'n siya ito kasi ito yung sinasabi ko kanina bago nag... Gano'n ako ka-attach. Kasi
Hindi ko pa po napapanood ang Friends. Kasi alam ko, available lang siya dyan sa Netflix. Pero hindi ko alam, parang hindi kasi ako series person na. Iregalo mo sa akin ang umpisahan mo. Kahit every 10 season, sige, try natin. Hindi mo talaga maano. Kahit wala kang ginagawa. Episode what? Ang unang-una kong napanood na episode, si Zay ang nagpapanood sa akin. Kasi, nabalitaan lang ni Zay, umpisa niya panoorin, sabi niya, uy, okay daw to, ganyan. Tapos, ang random episode na na-play niya, yung spoiler, hindi naman na-spoiler, hello, baka may cousin niya pa ako, di ba? Yung kinasal si Ross, tsaka si Emily. Basta may ganong eksena, panoorin ko sa sex assignment mo yan. Tapos parang ako pa noon, irita ako nung kay Chandler tsaka kay Monica. Kasi syempre wala pa akong alam, parang ang tagal na nung episode na yun parang ang layo niya na sa unang-unang episode. So, wala akong idea sino yung friends, ganyan. And yung dalawa, parang doon pa lang nagsistart yung love affair nila doon sa series. So parang ako noon, talagang ako naman, namosang ako. Inumpisahan ko sa episode 1. Parang ako, kailangan maintindihan ko sila. Inumpisahan ko sa episode 1. Ang nangyari, natapos ko na yung 10, si Zay, hindi niya pa nakumpisahan. Ganun ako ka-OA. Parang nagulat na lang siya, uy, ganito yung nangyari. Hindi pa ako sa Netflix na. Tayo, wala akong Netflix na. Humingi ako, shoutout kay Ate Chelsea Katipon. Hiningi ko yun sa hard drive niya. Yung buong copy na yan, yung 10 episodes na yan. Yun lang naman ng laptop. Nasa Netflix pa naman siya kayo? Yes! Okay. So, Netflix na tampilan. Sige, itatry ko yung best ko na panoorin ng Friends. Yes. Pero ito, meron akong mga libong naulinigan nito. May mga nagtatanong sa atin. Nagulat ako may ibong may layang lumipad. Ano ito ang ating comfort move? Sige, ikaw muna. Comfort move. Wala talaga akong basically comfort movie. Pero medyo... Mangilan-ngilan. Mas Star Cinema guy ako. Yes. So marami dito na parang kinikringe yung Filipino movies natin. Pero sa buhay ko kasi parang inintindi ko rin. Bakit nga ba parang pag may Star Cinema, chill lang na pinapanood ko siya. Basically, feeling ko kasi comfort ko sila kasi hindi ko kailangan masyadong parang kilig-kiligan lang sila or chill lang na film sila. Hindi yung parang psycho feel or ano hindi ka na mag-iisip. Hindi ko naman inaanin yung Star Cinema, hindi pinag-isipan yung films. Pero ang sarap, ang goody-goody lang na film. So parang, minsan, kunyari, panoorin mo yung One More Chance, gusto mo lang, kunyari, pinagdadaanan. Oh my God! Gusto mo yung pinagdadaanan. Alam mo, One More Chance. Naalala mo pa ba kung kailan ka umpisa na ng One More Chance? Hindi ko maalala yung first. Ako naaalala ko. Ano, naman. Hindi kasi dati. Ako, no? Hindi kasi, ramdam ka One More Chance. Gusto mo ata talaga yung white chocolate po ka. Di ba, yung kapatid ko kasi, dati, kapag siya, broken hearted, sabi niya, si Popoy, gano'n siya. Mali ko si Popoy, di ba? Tapos first time, nasaktan din yung puso ko. Sabi ko, ready na akong makilala si Popoy. Tapos tinanong ko yung kapatid ko, Digo, sino si Popoy? Tapos sabi ni Digo, so One More Chance yun, ganyan. Tapos play niya sa PC niya. Tapos may eksena si Popoy na kaganito siya sa may dingding, di ba? Tapos may picture frame dyan, yung tinanggal niya na yung picture frame nila ni Bea. May marka doon nung pinagtanggalan yung alikabok. Sumaganito doon si Popoy. Ginagaya ko. Pero sino to? Sino yung picture frame ng time na yun? Secret na. Basta naalala ko lang kung kailan ko pinanood. Tapos parang nung nakita ko si Popoy na nag-ganon, sabi ko, shocks, kinakausap niya ako. Tumulo na rin luha. So may pinagdadaanan ka na? Oo, so parang ako, kaya pala mahal ng mga heartbroken si Popoy. Ganon. Kasi yung tayong mga Pinoy talaga, ma-emotional tayo. No? Kaya nga si Moira, sobrang sikat sa Pinas. Siya ang number 1 stream spot. Ganyan kami yan eh. Wala. Wow, Moy. Moy pala. So parang, kaya sobrang, ilan na inabot ng One More Chance, nagkaroon pa ng second chance. Kasi grabe kayo. So ako yun, parang yun yung alala ko lang, saan mo pinanood ang second chance? Ako, sa sinehan. Sa sinehan. Ano ba to ka? Kasama ang nanay ko. Tapos ang nanay ko, gulat na gulat, etong nag-iiyak dito, kala mo shaky na sal, kasi makasala sila din sa Adam. Feel ko lang. Gusto ko lang i-feel si Basha. Ano ba ako noon? First day. Sumuport ako sa day 1 gross. Ay! Ikaw yung mga yung mga tinatapatan ng mic. Kamusta yung film? Tapos pagka magugulat ka, pagkalabas mo sa sinihan, Mega. Nandun pa ako sa lalabas pa sila dyan. Screen. Invited siya.
Sabi, uy, may pinagdadaanan ka ba? Invited ka dito. So yun, parang yun yung comfort, yung mga Filipino films. Mga love. Ako, isa sa mga comfort films ka na ng Four Sisters and a Wedding. Four Sisters and a Wedding. Ma! Sino ka dun ba? Si Bobby ang feel-feel doon. Kahit hindi naman ako ng New York. Kahit New York, kubaw lang. Ako rin, Bobby. Hindi mo na-feel na may pagka-angel ka din. Actually, yung mga sentiments ko noon, mas Bobby and Teddy. Pero kasi hindi ako panganay. So, mas talagang nag-lean kay Bobby. Bobby talaga. Bakit kasalanan ko? Ba't lumingit-ingit diba? Sobrang yung mga Filipino films, alam niyo yung mga pinagdaanan mo talaga as Pinoy. Parang ugot ng ugot talaga. So, yun ang aking comfort na. So, ikaw, yun din, yung comfort. Yes. So, yun ang ating comfort film. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating comfort zone. Walang kwenta naman. But, alam mo, mas maganda yung mga episode pag si Ryan nakaupo dito kasi siya nag-aaral ng board. Sinasadya niya yun. Oo, pag akin parang pumakalo ko. Ang gulo niya yung dito eh. Sorry, sabi kanina ng staff natin, kahit dito doon sa Nico Angel, ang ganda pa din. Hindi kasi narinig niyo lang Nico, okay, pinapataas yung moral. Ayaw mo lang bumalik dito. Pero ito nga, Mia, sige, usapang day off. Usapang guilty. Saan ka guilty? So parang day off. Day off. What do you do on your day off? Or what is the perfect day off for you? Kasi bihira sa atin ang day off. Kasi sa day off mo sa opisina, dahil ang dami namin trabaho, minsan may trabaho pa yan. Hindi ka mag-day off talaga sa isang linggo. Di sasabihin ko sana sa kanya na parang as rakintero. Parang wala rin naman kaming day off. Pero sige, tama yung a perfect day off. Yes. A perfect day off is walang alarm. Okay. Umpisahin. Step 1. Walang alarm. Okay. Kung matutulog ka, kahit nga dead bat yung phone ko, komportable ako matutulog. Kasi sobrang isa yun sa gusto kong mangyari. Tapos kung gigising ka na lang na lunch na, yung gano'n pa, lunch na, parang natatanggal ng isang araw ang yung sleep deprivation. Ang lalim niya. Sorry. So yung mga 12 hours na tulog, yun yung parang for me, one of the isa sa mga gusto kong ma-achieve sa day. Kasi feeling ko bawing-bawi. So yun yung una, tulog. Oo, after ng tulog, yung nature. Gusto ko parang una mong makita, greens. Ito green. Pag-isip ko, lagi ko na Uy! Marami ma-issue ta. Wow! Kala mo may nakikinig. Parang nga mag-start na love. So, Hila-vila naman ng mga to. Feel. So, ikaw, sa day off mo, gusto mo yung nagpaplano na like, okay, sa day off ko, pupunta ako sa ganito, i-experience ko to. Doon yung mga ganun mag-day. Sobrang planner ako. Sa experience ko, parang sa buhay kasi natin, lahat talaga as raketero, lahat talaga nakaplano, pati yung day off ko nakaplano, na parang, gusto ko ito. Pero like sa day off mo, gusto mo may activity talaga? Hindi din. Umabot na ako sa buhay na wala. Parang gusto ko lang pumunta sa isang area, tapos mag-chill. Kasi may mga ganyan akong kakilala, parang sa day off ko, kahit pagod ka na isang buong linggo, sa day off ko, magmamangpulag ako. Di ba? May mga ganyan. Kahit sabi paguran din yan, yun ang gusto nila mangyari. Sobrang blessing na sa akin na tumambay. Parang, kunyari, yung... But are you a homebody though? Ngayon sa buhay, siguro nung sa pag-mature ko, mas gusto ko na nakatambay sa bahay. Parang, yung ginagamit ko lang yung beliefs ko, pang nan... Siya tawag naman para sa season 2. Parang, kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ko maumpisahan yung friends or whatever kasi wala akong masyadong oras na feeling ko nga nasasayangan ako sa mga subscription ko kasi hindi ko sila laging nagagamit. So, minsan, alam ko na, na yung subscription like ka-cancel pa na user mo pa ako. Pero yun, parang, for me, perfect day off kapag talaga, nakakain ko kahit walang pake kung magpipizza or whatever. Hindi ko kinakount yung calories ko. Tapos nanonood lang ako. Nagka-calorie count ka nga. Tapos parang, yun, nanonood lang ako ng mga series. Tapos basta kailangan may makita ko nature. Hindi pwedeng matapos yung araw na hindi ako lumabas. Tapos nakalakap pa ako ng... Kailangan lalabas ka. Okay. Ako, ang perfect day off for me, yung nasa bahay lang ako. At makakapaglinis ako ng bahay. Like, yun talaga. As in, gusto ko talaga siya. Actually, kunwari day off ko bukas. Part na ng best day off for me, yung sa gabi pa lang, bago yung day off, hindi ka matutulog ng nakaschedule. Parang kung anong oras ako tamaan ng antok, tatamaan ako ng antok. Kung abutin ako sa sofa makatulog,
Parang gano'n. Parang basta magluluto ako ng gusto kong dinner, tortang talong, daing na, di ba may mga ganyan, daing na isda. Tapos hindi ako gigising ng may alarm. Tapos kusa akong magigising talaga sa liwanag ng araw dahil yung kortina mo ay sheer. Huwag ka yung specific. Tapos pagising mo talagang, okay, titimpla ka ng iced coffee mo. Tapos parang first sip of coffee, shucks, best day of ever. Kukuha na ako ng vacuum niyan. Vacuum na, vacuum. Yes ka. Yun talaga ang gusto kong ginagawa. Namilinis sa bahay. Alam mo, sa next pahinga mo, sa amin ka magpahinga. Oo, nang pagkakitaan ko naman tong hobby ko na to, nung ano. Sa lahat ng gusto ko, ipag-day off ako sa kanila. Ito rin yung ginagawa mo ngayon. So, na-achieve mo lagi yung perfect day off mo. Recently, every Friday. Ako nakakapag-laundry pa ako niyan. Favorite ko yan. Kasi yung laundry sa may condo namin, sa basement lang. So, dala mo na lahat. Tapos, feel ko pa, meron ako ng trolley. So, andyan lahat ng mga basket ng labahat. So, parang ako, laba-laba tayo dyan. So, pagbalik mamaya, tigil na yung labahan. Tapos, parang ready ka naman na mag-tiklop-tiklop. Tapos, luto ka ulit. Gano'n. Na-enjoy ko yun sa bahay lang. Pero, parang pag nag-mature ka kasi, parang yun na yung nakakapagpasaya sa'yo. Sobrang taong bahay ako na napipikon sa akin yung mga tropa kong inaaya akong lumabas. Kasi oo ako, pero ang dami ko pang reklamo. Akala mo every time pumapayag ako. Kaya yung mga payag ko mga twice a year, pero parang hapong-hapo pa ako. Ganun. Ewan ko, sana yung mga Jeffries maintindihan. Pero kasi kaming naka-independent living na kasi kami ni Hekang nito. Kaya parang naiintindihan ko rin yung nanay ko ngayon. Na parang si mami kasi very ganyan before. Na parang sabay na, kuya nung bata ka, nanonood ka pa ng TV, tapos biglang may paano bang iibang araw mo na to, ma? Parang yan. So ngayon naiintindihan ko na siya na parang hindi pala ako makatulog ng matumi yung sarili kong lugar. Ang nanay ko, lagi din niya naglilinis. Maya naglilinis. Misa kakalapang pala. Ito po. Oo, may ganyan siya. So, yun ang pinaka-perfect day off. Yes. My perfect day off is nasa bahay lang at maglinis-linis at magkape. Yun lang. Sige, dahil na-achieve naman na natin yung mga day off and guilty pleasures. Punta naman tayo dito sa pangarap na pahinga. The bigger picture. Okay. Pangarap na gawin. Sa mga Gen P's natin dyan, isamahan nyo rin kami. Tignan natin. Gusto ko rin kasi mapakinggan. Ano bang pangarap na pahinga nito pang mga Gen? Kasi mga pagutin ko sa buhay. Yes. So ikaw, ano mga pangarap na pahinga mo na? Ibang gusto mong gawin sa pahinga? Ang pinaka-pangarap ko talagang gawin in life, pagdating ng panahon, baka ikaw rin na to. Ay, sisigera naman. Ibig lang ganun. Ang pinaka-pangarap ko sa buhay na pahinga, yung makapag-travel ako kahit saan ko gusto. Okay. At hindi ko iisipin na wala akong budget. Na gano'n. At kahit hindi ako magtrabaho ng ilang taon, ay talagang ready ang budget ko. Parang gano'n. Yan talaga ang pangarap ko na hindi ko alam kung makakamit, pero sabi nga nila, sabihin mo lang and it happens. Yeah. Pero yun talaga, like, recently may nakita ako sa TikTok. Kasi di ba uso sa TikTok yung, hi, what do you do? Yes. Sige, ganyan. So may isang na ganun niya, Lola. Pero buyag kay Lola. Sa, swimwear ba to? And so, kaya ba tayo nakita? Okay. Kaya ba tayo nakita? Mamaya natin pag-usapi sa'yo. Pero may nakita siyang Lola na very in good shape. As in good shape. Yes. Tapos tinanong siya, what do you do in life? Tapos parang ang sabi lang ni Lola, I'm enjoying my disposable income. Tapos parang ako, gano'n ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Simula nakita ko yung TikTok video na yun. Tapos parang tinanong siya ang ginagawa niya ngayon. So sabi niya, I was so ready for my retirement. Ganyan. Napaghandaan niya daw ng youth niya yun. So now, busy siya kasi lagi siyang may scheduled travels. Parang ako, ay, ganyan ang goal ko. So, kung pagtanda ko talaga naman, so, nang lakad ko, ay, punta mo na akong Paris na, balikan kita mamaya. Ganon. Sarap. Pero, sobrang same kami ni Ekang kasi ako, Jedvis, ganun din. Parang gusto ko rin talaga mag-travel. Parang, this year nga, ang promise ko sa sarili kasi makapunta ako sa countries na kahit yung basic Asian lang. Yes, mga walang visa muna. Very liberating yung to experience another culture. Parang dami mong natututunan, etc. Recently, last week, nandi kay Iloilo. Yes. Tapos parang kinikwento ko kay Ekam dun sa naka-off-air kami. Sabi ko, kinamusta niya ako. Sabi niya, kamusta ka? Tapos sabi ko, ang saya nung last week ko. Kasi parang, kasi na-meet ko si Paring, pero parang ako, ang sarap kasi with us being
social media people, hosting, content creation, etc. Meron ka parang kailangan mo lagi. Ang busy actually ng industry. Kailangan mo lagi i-post, etc. Mas busy, ang ingay, diba? Ang dami ko lang nakita, ewan ko, ang hili ko talaga sa nature. Tapos parang sa Antique, hinihila. Ang ano ng buhay nila doon, parang 9 o'clock tulog na ako doon. Tapos hindi ko talaga, hindi ko alam ba't na-feel ko ng kailangan ko na matulog. Ang sarap na, tapos gigising ka na umaga. Tapos yung pagkain nila doon, tapos ang daming gulay, etc. So parang ako gusto kong, aside from going to different countries, sana rin ma-explore ko lalo yung Pilipinas. So parang yun yung pahinga rin na gusto ko kasi ang sarap doon na parang nasa retirement ka. Pero hopefully, ito yung isang part of me na kung ikaw nasa retirement age, ako gusto ko sana maisabay ko siya habang nagtatrabaho pa ako. Yes. Na parang, kunyari this year, minamaximize ko talaga yung leave credits ko. Ang saya niyang maging reward din. Nakaka-inspire actually. Kahit sabihin nga, halimbawa, pumunta ka sa isang bagong lugar, kahit halimbawa, hindi ka mag-splurge doon, the fact na nandun ka, nararanasan mo na, oy, ganito pala dito, ganyan. Kahit sabihin mag-observe ka dyan, kape-kape ka lang dyan muna, very chill ka, tipid gaming. Ibang experience siya. Parang nakaka-inspire na, gagalingan ko nung mag-work. Ganon. Para next time mas kabog. Parang sarap. Na-imagine ko na parang sana. Kaya may time sa buhay ko na parang inisip ko kung gusto ko mag-flight attendant. So gusto mo ba? Ngayon na. Pero parang nakikita ko yung blessing kasi rin ng, may perks yung work nila pero meron ding hirap. Pero yung perks is yung nata-travel nila iba't ibang bansa, etc. Nakikita nila yung iba't ibang culture na ako gusto ko sana ma-experience. Hopefully, sa pagkakayod natin is paggawa natin siya na ang sarap na magpahinga at hindi mo iniisip talaga yung budget. Parang, alam ko na kung ba't hindi ka natuloy mag-flight attendant. Bakit? Kasi parang ang awkward na lahat ng pasahero doon. Thanks. Hindi niya pagsisilbi. Walang kwenta kausap talaga. Nakakaigis na lang talaga. Magkano niya, dinagde-demo siya. Tapos biglang, ay, yung eggs ko, baka mali yung gawin mo. Nakakalala. Na-affect na. Pero aside sa pagtatravel, ano bang tingin mo magiging pangarap na friend? Oo. Ay! Eto! Gusto ko i-share. Sige, go. Sige. Pangarap ko yung hindi kasi ako mahilig mag-shopping in general. Like, shopping, ganyan. Pero pangarap ko na ipag-shopping, like sila mami, ganyan. Tapos pahinga lang. Tapos hindi ko iniisip kahit, huwag nyo na ipakita sa akin yung tag. Idiretso nyo na doon. Kaya ko to. Parang gano'n. Yung tipong, huwag nyo na ipakita sa akin ang mall. Gano'n ang eksenangan Henry C, di ba? Parang Henry C naman ng gay. Gano'n. Itaas. May taas na akin. Say it and it happens. Kuya. At ang pangalan ng mall ko ay? Molto. Nakikinga tayo. Lagyan kita ng bata. Molto lang ka. Molto. Kasi nga, mall ba to? Molto. Ganun. Ikaw, ano po pangarap mo? Ako, napanood ko kasi yung kay Bea. Ano doon? Gusto ko magka-farm din. Oh, true. Tapos mag-ano ka doon, asyendero. Ewan ko, but hindi ko alam kung ano nadudulot sa akin ng nature. Pero iba talaga, na parang iba kasi iba yung kambisihan natin sa Manila. Tapos parang meron kang gano'n na pwede mo lang punta ka. Na parang mga ngabayo lang. Uy! Tama yun. Kailangan ng ate ko! Pero feeling ko, may ano ka na rin na. Ano yung alaga ni Chabli? Ayun. Ang dami niya o anik-anik. Pero anyway, feeling ko plantito ka, di ba? Hindi na ba? Ay, hindi pa. Pero ngayon ko naiintindihan ko nga rin, tatay ko kasi plantito. Lalo yung pandemic, talagang siya, tuwan-tawa siya sa the fact na gusto niyo ng kamatis, hindi na tayo bibili. May kamatis tayo dito. Gusto niyo ng basil, hindi na tayo bibili. May basil. Yun yung nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. So, nai-imagine ko for people like that na happy sa greeneries and everything, magkaroon ka ng farm. Ay, ito para talagang feel mo yan, parang, dali, kailangan ko na isang design ng itlog. Parang, wait lang, baka usapin ko yung mga chicken. Ganun din. Pero sobrang nga. Kasi, doon na ako, meron ako naka-date before. May farm siya. Tapos dinala niya ako doon. Tapos iba yung effect talaga na, tama, ito naman siguro tayo. Hindi ako na makausap na maayos. Parang dinala niya ako sa farm nila sa Laguna. Ano pangalan nung farm? Hindi pwede sabihin. Pero, basta, gano'n. Parang, hindi naman to hindi ko alam kung nabanggit ko na siya before. So, Indonesian-inspired yung farm nila. Basta may ganyan. Kasi doon nata sila nang tumira for a time. Okay. Tapos,
Very ganyan. Yung mga kinakain namin, nanggaling sa farm nila. Pero ang ganda kasi, no? O, tas si Bida, may mga chicken fodder kami dito. Pero hindi ka naging hasyendera. Hard to get talent. Hindi niya ako nadaan. Wow! Hindi ako nadaan doon, pero ngayon gusto ko na. Gusto ko na pala ng farm. So yun, yun yung parang pangarap ko. Gusto ko magka-farm. Ikaw, ano pang mga pahingang, ituto mo na. Lahat ng pahingang pangarap mo, pag gusto mo. Tumitig na lang. Sobrang kasi wala akong maisip. Basta gusto ko lang mag-travel. Tapos syempre, kung ano ba mag-shopping na ako para sa pamilya ko, ganyan. Yung tipong, kaya ko to. Molto. Gadan, di ba? Pero feeling ko, ito na lang. Nasa bucket list ko talaga. Papuntahan lahat ng Disneyland. Kahit, alimbawang, abutin ako ng 40 plus na 50 plus, tapos siya pala ako ng mga kaatak. Go! Wala akong kung hindi na ako bata, basta gusto ko makompleto lahat ng Disneyland. Huwag kayo mangingin, alam kasi ako ang may pangarap. Tapos siya, gusto ko rin yun. Magsama na lang tayo. Siya, so hindi pa na mapapahinga niya. Pangarap ko na, alam mo, kasama pa, oh. Hirap na maharap dito. Okay. Ay, friends ka pala tayo. Friends ka. Ikaw ba yan? Wala, ito pala yan. Sige, sama ka na. Friends na. Ay, ikaw. Parang, hindi ko alam kung yung Disney Cruise ba is dadahanan lahat ng Disney. Gusto ko na. Hindi mo sinisipers kasi tawag ako sa tubig. Kaya pati. May lunatic. Hindi mo na, kita mo ng pusa. Hindi mo pusa, di ba? Tawag na ako sa mga deep waters kasi nalunod na ako, Oo. Naligtas ang gay na to ng surfer sa Baler. So, thank you talaga sa mga surfers sa Baler kasi talaga, no joke, talaga umabot na ako sa nakakita ng white nagdadasal na ako. Thank you, Lord, for the life. Kung magkakaroon ako ng judgment in a few minutes, kayo kung bahala sa akin. Sorry for all my ganyan na talaga. Ikaw umabot kung surfer. Malayo lang. Kasi hindi mo na talaga kasi dahil nga isang block kami, tapos puro kami girls, tapos hanggang na, tapos lumalangoy ako pabalik sa pampang, merong hindi marunong lumangoy na ginagawa ako pababa, so para ako, okay, I completely surrender, Lord, ikaw na bahala sa akin. So after ko magdasal, may umangat sa akin, tapos nilagay ako sa surfboard. So ano ka na? As in, tawag doon? Unconscious ka na. Malapit na. Kasi talagang alam ko hindi ako nagpapanik. Kasi pag mas magpanik ka, mas makalalo ka tubig, mas mawalan ka ng hininga. So para sabi ko, hindi ako magpanik, baka mamaya yung bumababa naman sa ulo ko ay biglang bumitaw, di ba? Makaangat ako bigla ulit. Tapos bigla yun, umangat sa akin after ko magdasal. So thank you, Lord. Ganda. Yan, boy ka ba? Thank you, Lord. Sana nakikinig siya ng Jelby. Ano pa? Ako isang parang, hindi to masyadong pahinga, pero pangarap ko siya. Ano yan? Parang kung meron na akong passive income talaga. Passive income, Jelby, is yung hindi ka na actively nagtatrabaho. Oo, kahit mag-rest ka ng kailangan. Your money is working for you. Yeah, your money is working for you. So yun yung passive income. Sana umabot ako early sa nila kasi gusto kong magka-foundation. Yun yung talagang isa sa mga gusto kong magawa talaga. So parang charity, gano'n. So, hopefully, magawa ko siya someday na may passive income. Yung nagtatravel ka na lang, tapos nakikita mo nakakatulong ka pa. So, yun yung, may soft heart talaga. May soft heart. Sama ka dun sa pangarap. At dahil wala ka pang pera sa foundation, itong foundation mo. Pero yun, parang hindi ko pa sure kung ano yung itadirect ko na vulnerable part of the economy. Mga bakers ba or mga else, pero sa utak ko talaga na gusto kong mag-foundation. For the bigger purpose of life. Yeah, for the bigger purpose of life. Yan naman talaga, feeling ko yun naman talaga pinaka-purpose ng lahat ng tao. Or gustong maging purpose ng bawat tao. If everyone has the means, sure ako lahat gustong makatulong. Dahil at one point in our lives, natulungan tayo ng kung sino man or ng kung ano man. Kaya gusto natin siyang maging blessing to others na gusto ko makatulong din, makapagbalik. Ganun. And I think, alam mo nakaka-OA itong angle na to. Para talaga taas ang energy ko dito sa side na to. Diyan ka na lang lagi. Sige, ang peto mo dyan. Ano pang pahinga? Pahinga? Ay, alam ko na. Taong pahinga. Okay.
Kasi sabi nila, di ba, may mga taong nakakapagod, may mga taong feeling mo ay pahinga mo. Kunwari si Ryan, let's be honest, pagod ko siya. Gusto ko lang sabihin niyo sa'yo. Yun lang pala talaga yung point ko. Yun lang yung point ko. So, ikaw naman, may mga tao na parang pahinga natin sila. Di ba? Nahanap mo na ba si pahinga? Tell me what you could share. Ito naman si Tito Boy. Sige. Tapos sagutin siya, feeling ko, sana siya na yung pahinga ko. Ito na lang. Define kung ano yung magiging pahinga mo sa isang tao. Kasi napag-usapan na natin guilty pleasures natin, mga day off, mga pangarap nating pahinga, mga ginagawa talaga nating pahinga. Pero ikaw as a person na gustong magka-partner in life one day. Ito naman si Mama Oaks. Oh, yes. According to my sources, ano yung hinahanap mong quality para masabi mong pahinga mo yung isang tao? Isang sobrang basic na lagi ko inaasa mga katit ko is huwag maging best foot forward. Para gusto ko kung ano pa, yun yung ipakita mo sa akin. Kasi para ayoko trabaho yung ginagawa mo sa date natin. Kasi para pag best foot forward ka, in-isip mo pa lagi kung anong gagawin mo sa harap. Kaya feeling ko yung taong gusto kong maging kasama ko sa pagpahinga is kung sino lang talaga siya. And I hope na parang recently na-meet ko siya. So, hopefully, kasi parang na-meet ko na yung family members sobrang warm ng family members So parang, I feel na pahinga po yung pagpunta doon. Kasi parang, I don't have to think about a lot of things. I'm just welcome very warmly. So parang, anong po dito bukit? Nakakagulat ang revelations! Pero hindi na ako mag-wait kasi next month iba naman naman. Huwag naman. Charot lang. What I love you. Not on you. So, ang hinahanap mo lang, basta totoo. Yun lang ang pahinga sa'yo. Kasi sobrang ganda ng perspective niya because siya naman yung ayaw niya masyadong sa social media. Na gusto ko nababalanse. So gusto mo balanse ang hanap mo sa tao. Yung parang yung buhay ko na meron ako, yun yung hindi niya na-enjoy. Parang so parang siya may different outlook pa rin. Siya yung nagdala actually sa akin sa mga nature. Kaya pala gusto ng nature. Dati gusto lang ito nurture. What? Ano mo ngayon dito? Kasi dito ako sa right. So I have to be right. So yun, so parang siya dami ko na sure ba? Para pag napakinggan niya, ito narinig na yan. So, wag ka mag-alala. Hindi natin sure kung kayo pa pag nirelease to. What? Sure ka. Ikaw yung mga sinasabi, balik yun. Yes, joke lang yun. Ayusin mo. Namamanifest mo. Pag napakinggan niya to, kikiligin siya. Ano ba? Kami nga, sabihin. Kayo na at sasabihin niya, ang swerte ko. At ayun ang ginagawa niya. Ganoon. Talagang yun naman. Parang, sobrang supported niya ako sa healthy lifestyle. Kaya parang siya yung para try na matulog at night, EM, etc. to wake up in the morning. As in, inaniya pa ako. Kumbaga naitatama niya ang mga mali sa buhay mo. So, yun ang pahinga. So, parang mas dinadala ka niya sa better life, I think. So, parang hindi na sarap. Kasi parang, ikaw gusto mo kasi ng tao makakasama mo habang buhay. And, pag nakakasama mo na yung-date po, tapos nakikita mo na yung future mo with this person na nai-enjoy mo, I think yun na yung tamang palis. Wow! Naman! Sabi naman patapos na yung season 1. Okay, umpisahan na natin. Keep it rolling. Next episode po natin ngayon, pag-usapan natin ng dating life. Okay. What did Tinuloy-tuloy naman si Ryan. I'm so happy for you. Kung nakikinig ka ba? Okay, anong message sa kanya? Sige, tapos balikan natin to one day pag na-upload. Pero kung nakikinig ka naman, maraming salamat. As in, sobrang na-enjoy ko yung 1 week. Ay, 1 week pa lang. Demi yung pagpunta. Kasi magiging LDR if ever yun na namin. Taga-ati Pilipino siya. So, ang kaya ka na. So, hanggang doon na lang aking pwedeng sabihin mo na for now, Tito Boy. Okay, that is what you can share. And that is the only thing that you can share. Yun, Tito Boy. Okay. He's a very private person. So ako, dahil fresh pa mari yung nararamdaman kong pahinga. Wow, so yata ko na yung pahinga mo. Ano na siya? 2 years? Wow, naman. Hindi yung amin. Magna 9 years sa March. Ay, tapos na palang March, namin. 9 years na kami. 9 years na kayo. Yes.
Ang akin naman, ang pinakamasasabi, kasi syempre nagdaan kami sa iba-ibang phases ng aming buhay, di ba? Ang kabagets, unti-unti ka nag-adult, ngayon na nag-adulting, tapos ngayon living together. Feeling ko, ang pinakapatunay na pahinga ko si Direk ay never kong kinailangan i-explain yung sarili ko. Yun. Kasi for me, sobrang nakakapagod na kailangan mong mag-explain regardless ng nangyayari sa buhay mo or ng side mo or anything. Sa kanya, I never felt that I have to explain myself kung bakit ganito. Alam mo yun, yung parang wala ka talagang tinatago, hindi mo kailangan patunayan, kaya ako ganito, ako siya ganito. Wala ganang moment, OA ko talaga. Eto, pagka-OA ko, wala siyang hindi niya pinapakialaman. So kahit mapagod ako sa pagka-OA ko, ako na to. So pahinga ko talaga siya. And feeling ko, isa sa mga unang ayokong magdunong-dunungan sa relationship. Never naman naging perfect ang relationship namin. Pero isa sa mga pinaka-pinagpapasalamat ko is I know nakakapagod makipag-away, regardless kung sa jowa man yan or sa kaibigan, sa pamilya, kahit kanino. Pero sa kanya, grateful ako kapag siya yung kaaway ko. Dahil? Hindi ko na-feel na demeaning yung nangyayari kapag magkaaway kami. Kahit magkaaway kami, hindi ako nanliliit sa sarili ko. Hindi ako Oo. So, doon talaga, nagpapasalamat ako na siya yung nakakaaway ko dahil hindi perpekto na hindi naman pwedeng hindi kayo nag-aaway ng karelasyon mo. So, very grateful ako na siya yung nakakaaway ko sa mga times na kailangan magtalo. Shucks, ganda! Wow, inatin yung sarili. Sarili. Ayun. Parang, ang ganda ng mga senior sa episode na to. Kasi parang generation pahinga talaga yun. Kung paano nag-end yung episode talaga dito ng Genty. So, mag-share naman tayo ng pulot natin sa episode. Ako pinakapulot ko talaga sa episode na to. Doon sa mga pahingang material natin. Pahinga sa ang ganda nung bringing up mo yung pahingang tao. Ngayon ko lang ninamnam yung na-experience ko. At share lang, wala yan sa script. Wala. Hindi kami sinagmalaki lang. So parang, ngayon ko lang siya naisip ulit. So parang for me, feeling ko reward talaga natin sa mga sarili natin, Genties, yung pahinga. And sana lagi natin isingit natin sa priority natin, yung pahinga natin. Kasi lagi nakatatak sa utak ng mga Genties, parang sa buhay na to, kailangan mo magtrabaho lagi. At para pag nagpahinga ka, hindi siya dapat gawin. So parang meron ako nakausap na parang rest is also productive. So parang while you're resting, you're giving yourself a break. Because your body needs that also. So I hope yung mga Genties natin nakikinig, bigyan nyo rin ng time yung sarili nyo pagpahinga. Kasi kailangan natin. Pahinga from all the stress, pahinga from all the workloads, pahinga from people na nakakapagod, yes. So mararamdaman mo yan and someday, magiging bad siya for yourself. So be evident or be responsible for your own good also. So happy to find my pahinga. Ang maganda ng ate ko naman. Nakakaloka talaga to. Talaga naman. Ikaw. Dahil nasabi mo na lahat ng mga napulot mo at yung mga napulot ko naman ay nasabi na rin ni Rai talaga. Ang sasabihin ko na lang to end this episode ay yung mga hopes ko for ating mga ka-Genty dahil let's face it, talaga nakakapagod talaga mga pinagagawa natin sa buhay ngayon. Kaya natin to tinawag na generation pagod kasi talagang may mga kanya-kanya tayong pagod. And in a time like this, na sobrang hirap mabuhay, sobrang nakakapagod mabuhay, kaya siya nagtatrabaho ka, nag-aaral, or kung anong ginagawa mo sa buhay mo, ang pahinga ay nagiging luxury talaga. Ganda nun yan. As in, super blessed mo kapag nagkakaroon ka ng pahinga kasi hindi lahat nagkaka-chance magpahinga. May mga taong kahit pahinga nila, ikakayod pa rin nila dahil kailangan, dahil hindi sila mabubuhay na wala silang gagawin, di ba? Hindi nila nararanasan yung pahinga. So my hopes sa lahat ng nagtatrabaho maigi, sa lahat ng napapagod dahil sa mga pangarap nila, sana makamta natin lahat sabay-sabay yung mga pahinga na deserve natin, yung mga pahinga na pangarap natin, yung mga pahinga na gusto natin makamit. Sana lahat tayo maranasan yun. Yun lang. Ganda. Gusto lang rin namin sabihin ni Ekang na sa pagsama niyo sa amin sa mga episodes at pakikinig, kayo ang naging pahinga namin. Kasi guys, you put the P in therapy. Galing! So yun. So maraming salamat ulit. Ako si Ryan. And ako po si Erica. Thank you so much! Thank you. Sana kasing ganda niyo si Ryan.